Glory to God. Kumusta na po kayong lahat? Salamat po sa dalawang sumagot. Kumusta na po tayong lahat? Naging 4 na po. Kumusta na po tayong lahat? 30 na. Kumusta po tayong lahat? Amen. Are we blessed? Oh, glory to God. So tonight, I would like you to be encouraged sa salita po ng Panginoon. You know na sa buhay po natin, whether we like it or not, when we receive Jesus as our personal Lord and Savior, hindi na po natin maaalis that we are one. Because the Bible says, the moment we receive Jesus, we are in union with Christ. Whether we like it or not, parang tayo po na ako po'y pinanganak na payumo, whether I like it or not, bit-bit ko ang apelyidong payumo. Ano man ang aking ginagawa, it would always reflect sa akin pong sinasabi nilang mga payumo, whether I like it or not. Minsan nga, hindi mo na nga kamag-anak. Alam mo yung napakabait na tao na yon sa Bataan, payumo siya. Ano mo siya? Amen? Hindi ko makilala. But because of the word or the surname na payumo, so ganun na po nangyayari. Ganun din po sa ating buhay Kristiyano. When we receive Jesus sa buhay po natin, pinalitan ang ating apelyido. Amen? Amen po ba? I mean, we have a new creation in Christ. So whether we like it or not, we're already in union with Christ. Parang yung dalawang nagmahalan, sina De Guzman at Cantiñero. Ano? Cantiñero. Ano ba yan? Andalong ko na lang Amen? Ano po nangyari? Mapapalitan ang apelido, magiging De Guzman na. Because they are in union together. Nung napangasawa ko si Michelle, hindi na niya ginagamit yung pingol. Tama po ba? Ginagamit na niya is payumo. Tama po? Nung hindi pa ako related sa kanya, pag meron siyang nagawa, hindi nila sasabihin, di ba kamag-anak ng payumo yan? Hindi. Because I'm not related with her. Tama po ba? Nung kami ay naging mag-asawa na, sasabihin na, di ba yan yung manugang ni 425? Di ba yan yung manugang ni, nababanggit na ang pangalan ng aking tatay, related to Michelle. Because she's now related to me. Whether she like it or not. Tama po. Ganon din tayo. Whether we like it or not, bit-bit natin ang pangalan ng Diyos. The moment we receive Christ sa buhay natin, we are in union with Christ. Kaya minsan, ano ba naman yung Kristiyano ba yon? Kasi hindi naman ganyan ang si Kristo. Amen? Related ba talaga yan? Parang hindi Pag naman maganda yung ginagawa, sasabihin, Christian yan. Bakit ganon? Kasi we are in union with Christ. The moment na ang bagay nito ay mag-sinkin sa atin, the moment we are eager to do good, not because to be saved, but because we are in union with Christ. Everything we do, everything we think, everything we say, it will either give glory to Him or discredit our God. Praise God. But you know, there's good news because it's always good news. No matter what, ang ating kakayanan, no matter what, ang laman ng ating bulsa, ang laman ng ating utak, kahit ano pa, the moment you receive Jesus Christ sa buhay natin, He made us all ambassador niya. We are all ambassador of Christ. At alam niyo po yung word na ambassador o yung position na ambassador is a noble position. No, it's a privilege actually. Na pagkakatiwalaan ka ng presidente ng isang bansa. Actually, they are being appointed, right?
Hindi naman nag-a-apply, di po ba? Pag minsan, ito yung pinagkakatiwalaan ng presidente, ito yung a-appoint niya. Amen? Ganon din po sa buhay natin. The moment we receive Jesus in our lives, He appointed us ambassador of heaven. We represent Christ saan man tayo magpunta. We represent Christ in everything we do, in everything we say, in everything we think. Amen? At ang gustong-gusto ko sa Panginoon, though He made us ambassador, isa lang naman ang gusto niyang gawin because, ang sabi nga, even you have the angelic voice, even you are the kindest person in this earth, even if you're doing everything and forgetting yourself sa mga bagay na ginagawa, but you don't have love, it's just a gong of a cymbal. Gumagawa ka lang ng ingay. Tunog lang. It doesn't give praise to God. God doesn't recognize yung mga bagay na ganoon na ginagawa natin na walang pagmamahal. That's why the Bible says, everything you do, amen? Do it in love. Sino pong in love dito? Magtas ng kamay. Ayari kayo, wag sa mga partner, pag di kayo nagtas ng kamay. Amen? Amen po ba? Yung iba, ayaw ng ibaba, para lang. Glory to God. So, you know, ang pagiging ambassador natin, there's always two sides of it. Ang sabi niya, sa isang side, you must take it seriously that no matter what you are doing, you are related to God. On the other side, anuman ang failure na magawa mo, anumang bagay na sumablay ka, you are not being disqualified as ambassador of Christ. Hello? You're just not performing as an ambassador of Christ, but God doesn't disqualify you. You're always qualified to be ambassador of Christ because Christ is in you. Amen. Nakukuha po ba natin? Ang bagay po na ito ay napakaganda na ma-realize natin. But you know, we are ambassador of Christ at kaya natin gawin ang mga bagay na gusto ng Panginoon, especially ang pinaka-main na nais niya sa mga tao ay makita that God loved the person beside you and you also so much. The message of God is love. Nais ng Diyos na makita natin ang pagmamahal niya. At yung pagmamahal na yon, binigay niya sa atin because we are ambassador of His love. Amen? So tayo po'y ambassador of Christ, equipped. Linagyan ko po dyan, kung nababasa niyo pa. Napaba? Equipped by His love. Tayo po ay pinagtibay ng Diyos sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga, the moment you have fear sa iyong buhay, lagi ko po sinasabi to, just think about God. Just think about His love. And all those fears ay nawawala. Parang magic. Minsan nangangamba ka, sasabihin ko ba yung totoo o hindi? Kasi takot ka magsabi. But when you realize how much God value you, how much God loves you, fear will subside. And eventually you stand in the truth and you don't care kung yung you don't care, hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Diba? You don't care kung masasaktan ka o hindi sa sasabihin ng iba as long as it is the truth. How come you have that courage and boldness na gawin yung bagay na yon? Because of His love. And the moment we stand in the truth, we stand in the truth of Christ, we are being ambassador of Christ. Amen? Every time we forget ourselves, mga bagay na kung saan ginagawa ko to because I love God, it would also reflect sa buhay natin the true love of Christ. Amen. That's why in 2 Corinthians 5:20, ito po ang sabi ng Bible, we are therefore Christ's ambassadors. Amen? Hindi po ako nagsabi noon. Ang sabi ng Biblia, tayo po'y ambassador ng Diyos. Ambassador ni Kristo. As though God were making His appeal through us. Could you imagine a God?
and he's trying to appeal something, gusto niyang magsabi, gusto niyang gumawa ng mga bagay, gusto niyang ipahatid ang mga bagay na ito, and it will be through us. Amen? Hallelujah. It will be through us. Gaya po, halimbawa, sa korte, when you are trying to raise a case without a representative or what we call attorney, a lawyer, you cannot do that case. You cannot raise that case, tama po ba? Because you don't have representative. You cannot make any appeal. Amen? So you cannot make an appeal without a representative who is, ano pong tawag doon? Equipped dun sa bagay na yon. Tama po ba? Amen? So ganun din po sa atin. We cannot be ambassador of Christ if we are not qualified to be. Amen? But God made us qualified. Not because of what we have done, but because of who we have received. And we receive Jesus in our lives, and the Holy Spirit resides in us. Amen? That's what makes us qualified. Not our degree, not our achievement in life, not even how you carry yourself. No, it's because of God. Amen? May kausap pa po ba ako dito? Amen? So glory to God. Kaya sabi po niya, He's making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Ito na si Paul. Dahil si ambassador ng Diyos, pansinin niyo po, no? Sabi niya, we implore you. Ako, na tumanggap sa Panginoon, I'm now ambassador of Christ. Now God is making His appeal sa inyo. So I'm imploring you, be reconciled to God. Amen? So bakit kayang gawin ni Paul yung bagay na yan as if he is the God? Amen? Because he believes. The moment you believe, then you can do it. But if you don't believe, you will never make it. Hello? Amen? So that's why, pag sinabi natin tayo po yung ambassador ng Diyos, do you truly believe that you're ambassador of Christ? So, gaya po ng ginagawa ng Panginoon, when God sent us to people, tayo pinadala ng Diyos sa mga tao. At kung minsan naman, merong taong dadalhin naman ng Diyos sa buhay natin. You know, the purpose ng Panginoon para sa ating lahat, alam niyo po kung ano? Bakit tayo dadalhin sa tao? O bakit naman merong dadalhin tao sa buhay natin? Because God cares. Unang-una yun. Amen? Because God cares sa iyo, and God cares to that person He brought to you. And without the love of God, you cannot represent God. You will just do it on your own. Whenever you feel doing it, then you will just do it. When you don't feel doing it, you will not do it anymore. Is our God inconsistent? No. He's consistent in His love. No matter what's going on, His love remain constant. Amen? Kaya nga po, kung tayo ambassador ng Diyos, ang ibig sabihin nun kapag tayo ay pinadala sa iba, we need to love that person. But with not the love that you have, or the love na kaya mo lang sa sarili mo, but with the love of the Lord. Amen. Kaya pansinin po natin, minsan sa buhay natin, kaya ko po sinasabi to kasi wala talagang pwedeng mabuhay na siya mag-isa. Kailangan natin ang bawat isa. Amen? Sa buhay ko, hindi naman si Pastor Well lang ang dinala ng Panginoon, si Ate Hilda, sino pa maaalala ko na talaga naman yung mga naka-Amerikana no, na nagdadala ng Bible. Once in my life, I believe, sinabi na nila na God loves me so much, kahit hindi ako nagkikare at that time. Pero ang purpose ng mga taong pinadala niya sa buhay ko is to represent Him. Amen? Para paramdam sa akin na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mahal na mahal ako. Amen?
Ganon din po tayo pag pinadala tayo ng Panginoon sa ibang tao. At tayo din naman po, pag dinala tayo sa tao ng Panginoon, ibig sabihin lang nun, He wants to show Himself to that person. Amen po ba? Kaya kailangan natin ang bawat isa. You know, sa Genesis 2:18, ang sabi doon sa NIV version, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone." Amen? So imagine niyo, ang tao ay hindi mainam na siya nag-iisa. Are you a loner? Amen? Sino po andito ang gustong nag-iisa? Maaaring gusto mo sometimes mapag-isa. Pero hindi ka nag-iisa. You cannot live alone. Even you have the whole world in your hand, you cannot live alone. Alam niyo po, being ambassador, gaya ng binanggit ko, ang gusto ng Panginoon is i-represent natin siya. So imaginein mo, you've been saved. Now, ginawa ka pang ambassador. Naalala ko ang kwento ni Pastor Ruel. Nung siya po'y nagturo sa Brunei, hindi niya alam na yung isa sa mga members sa church, if I'm not mistaken, siya pala ang ambassador ng Pilipinas sa Brunei. So, nung dumating siya doon, paglapag ni Pastor Ruel sa aeroplano, lumabas sa immigration, ang nagsundo sa kanya, limousine. Limousine. So, nagulat siya. Siyempre, ang alam niya, kinukwento niya sa akin. Tapos, pag pasok niya doon sa bahay, talagang fully furnished. Amen? At pag bukas mo ng fridge, puno ng pagkain. Bakit kaya ganoon? Kasi ang nakatira doon, ambassador. Kasi ang ambassador, hindi pinagkukulang ng kanyang nire-represent. Amen? Kaya tayo bilang ambassador ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangan o pagkukulangin. As long as tayo'y ambassador ng Diyos, andyan ang pagmamahal to fully equip us sa mga nais ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya lang, sabi nga ni Pastor Ruel, pero alam mo, Pastor Manny, nung kakain na ako, kasi first day, sama-sama pa sila. Aba, nung second day, long table. Pero, siyempre, makagayon siguro kahaba yan, doon nagmi-meeting. Kakain ka mag-isa, hindi pala maganda. Kahit meron ka lahat, pero kung wala kang kasama, hindi maganda. Kahit sabihin mong mahal mo ang Diyos, kahit sabihin mo na wala naman akong ginagawang masama, hindi naman ako namemerwisyo ng tao, you cannot live alone as Christian. We need each other. Amen? Kasi may mga bagay na alam ka na hindi ko alam. May mga bagay na sinasabi ang Diyos sa akin na ikaw ang magsasabi nun sa akin. You will represent God to me. That's why I will be able to grow and to be protected at mabuhay o mamuhay na maayos habang ako ay nandito sa lupa. That's what the ambassador is doing kahit dito sa Dubai. He situate na maayos ang mga mamamayang Pilipino. Bakit parang ayaw niyang maniwala? Kung hindi niya natupad ang tungkulin niya, sinabi na ba ng hindi ka na ambassador? Hindi, ambassador, but he failed to do the task. Amen? So, ganun din po sa buhay natin. Alam niyo po kung bakit tayo nirepresent natin ng Panginoon? For Him to be known and for His goodness to manifest to other people. Totoo po yun. Ang gusto ng Panginoon, i-represent natin siya. We made Him known sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha. That's why I'm telling you, the moment you receive Jesus in your life, whether you like it or not, you are a representation of Christ. Amen? Kaya gusto niya, ipakita natin ang goodness ng Diyos sa ibang tao. Especially, command ito ng Panginoon to the family of believers. I'm not making it as a joke. Now, I'm telling you, the Bible says
dapat nga, mas mabait ka sa kapatid mo sa pananampalataya. Hindi ikaw yung magchichismis sa kanya. Alam mo, ikaw yung tutulong sa kanya upang siya'y mabago, upang siya ay magkaroon ng maayos na buhay. Unang-una, sa mga believers. Amen? In Galatians 6:10, ito po yung sabi ng Bible, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people." Pero, ang Panginoon, meron pa siya sinabi diyan, especially to those who belong to the family of believers. Kaya minsan hindi tayo maintindihan ng iba kung bakit ako mas attached minsan sa inyo kaysa sa aking mga kapatid. Hindi nila maintindihan yun minsan. No one will get it, especially if it's part of your family, but you don't have the same belief. They will not get it. Pero kayo, kuha nyo na yun. Kaya nga, you're still ambassador of Christ. So you still need to love them, you still to nurture them, and let them know that God is good. Amen? Amen po ba? Because it's innate in us when you understand that you are the one that God made alive again, yun na po tayo. Nandun yung sinasabi nating we belong to the family of believers. Why? Don't you know, like, ang gusto ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng unity? Because sabi ko nga, united we stand, divided we fall. Tama po ba? Sabi nga ng Panginoon, kung si Satanas ay nagpapalayas ng demonyo, paano tatayo ang kanyang kingdom? Because no kingdom na nag-aaway-away at hindi nagkakasundo-sundo na tatayo. That's why God wants us to show goodness sa kapwa nating believers so we will have unity in Christ. Amen? Pero hindi mangyayari yun kung tamad tayo na makipag-fellowship. Hindi mangyayari yun kung tamad tayo makipag-usap sa kapwa nating mananampalataya. Because we thought, it's enough that I have you, God, you and me. But it's not. We need one another. Amen. Hallelujah, praise God. So John 11:44. Ito po yung bagay kung paano natin gagawain. Pero tayo po ay dapat meron pong pagmamahal. Amen? So John 11:44. Ito po yung sabi ng Bible. The dead man came out. So ito yung gusto kong makita natin sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. The dead man came out. His hands and feet wrapped with strips of linen and cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Nasabi ko na po ito last week, but this is very true. One more thing, that when we are still dead and God made us alive in Christ, hindi tayo kaagad na ang ating pag-uugali bago. Ng ating mga bisyon na iwanan natin lahat. No. Lahat ng ating pag-uugali, lahat ng ating kaisipan, it's the same. Yung kinaiinisan mo pa rin. Yung tao na kung saan nakagawa ng hindi tama sa hindi mo pa nakakalimutan yun. So, everything na nasa atin when we got born again, or God made us alive in Him, yung pa rin nasa isip natin, yung nararamdaman natin, is still the same. But thanks be to God. Amen. Kasi hindi niya hinayaan si Lazarus. Oh, Lazarus, okay ka na ha? Nakalabas ka na dyan. Bahala ka na sa sarili mo. No. Ang sabi niya, sa mga taong nandoon, and I believe, kasama ang 12. Kasama ang mga disciple niya. Ang sabi niya sa mga disciple niya, sa mga taong naroon, Jesus said to them, "Take off the grave clothes." It's not Lazarus now alone, but with the participation of Lazarus, of course. Imagine niyo si Lazarus na nakabalot. Gusto niya kumain. O, paano siya kaya kakain? Gusto ni Lazarus na makisalamuha. Paano kaya siya makikisalamuha na meron siyang ganong klaseng kasuotan?
No. So this just represent in the physical, but this is very true in the spiritual realm. Amen? Ang sabi ng Panginoon, Jesus said to them, take off the grave clothes. Sa akin, when I'm reading this, it is very true. It sums up a Christian who really loved his brother and sister in Christ. You never talk about the grave clothes. The Bible says, take it off. A grave clothes belongs to a dead man. Amen? Ang kapatid mo, buhay na yan. Hindi na patay. Amen po ba? Hindi patay yan. Binuhay na ng Panginoon. May bagong buhay yan. New you, ang sabi nyo nga, di ba? Happy New You. Amen? Bago na yan. So may bagong buhay na yan. Kaya pag in-encourage mo siya, may babalik na kalipas niya. That is grave clothes. Huwag mo ibabalik yung mga bagay na pagkakamali niya. Bagay yon na kung saan nung patay siya. Hello? Amen? Ang pag-usapan natin kung sino tayo kay Kristo. Remind each one of us about our new creation in Christ. The moment na nagka-problema ng kapatid, ganito lang kasi talaga ako. Oo nga, noon pa ganyan ka na. Huwag mo ibalot sa kanya ulit yung grave clothes. Amen? Hindi po tayo nagiging sasabihin na iba na parang hindi mo naman ina-acknowledge ang realidad. No, reality in this world is always a reality, whether we like it or not. Amen? But we have the power how to handle reality in life. If this is not the reality what the Bible says in your life, change it. Don't settle there. Or else it will be your life. Amen? Kung hindi naman yon ang gusto ng Diyos sa buhay mo, bakit ka magsisettle doon? Amen? Binuhay ka upang hindi mamatay. Binuhay ka upang mabuhay. Amen? It's a tough decision in life sometimes, but I'm telling you, one decision sa buhay mo, it will impact your future big time. Take it seriously. When it comes to your relationship with the Lord, kahit ano pa naman gawin mo, dyan ka na talaga eh. Whether you like it or not, nung tinanggap natin ng Panginoon, kahit na bumabawi pa tayo, sa Kanya, walang bawian. That's settled already. So, kaya nga minsan, paikot-ikot na lang. Bakit ganito? Problema ko na naman to. Hindi ko na naman malampasan to. Kasi dyan ka lang umiikot eh. Ayaw mo lampasan. Gusto mo, tinatambayan mo lang. Ba't di ba ako makalampas dito sa mga bagay na naiinis ako lagi? Kasi sinasabi mong ganyan ka. Nung pampinanganak ka na, nung pinalo ka sa puwit ng nanay mo, nanipa ka na. Sinasabi mo sa sarili mo na ikaw yon, pero binuhay ka na ng Diyos. So don't talk back about yung mga grave clothes. Ganito lang talaga siguro ako kasi, mahihayin ako. Hindi ka mahihayin sa Panginoon. Amen? Hindi. Sa Panginoon, ibibigay ko lahat. Talaga? Siya naman nag-provide ng lahat eh. Ikaw nga ambassador niya eh. Amen? Amen po ba? So, i-remind natin ang bawat isa about the new creation in Christ. The moment you are ambassador of Christ, hindi pwedeng mag-function ka as ambassador of Christ without knowing who Christ is. Without knowing who you represent. Meron ba kayang nag-ambassador na hindi niya alam ang batas ng Pilipinas? I don't think so. Amen? So, let's say, ginawa siya ambassador, pero hindi niya alam ang batas ng Pilipinas. Ano kayang makikita niya sa ambassador na yon? Nagsasa. Tama po ba? Nagsasa ambassador. Tama po.
Pero pag alam niya, ano sasabihin natin? Ang talino talaga ng Pilipinas, hindi siya nagkamali ng pinadala. Kanino ang glory? Sa nagpadala. Talagang kahit na malayo ang presidente sa atin, hindi niya tayo binigyan ng tao na kung saan babaliwalain lang tayo. Sino napupurihan? Kung sino nagpadala. Tama po ba? Kaya nga, pag magulo naman ang sistema, halimbawa sa atin, pag magulo ang sistema dito, kanino bumabalik? Sa kanila ba? Hindi, doon. Ano ba naman ang Pilipinas? Ito ang pinadala. Hello? Amen? Amen po ba? So kaya nga, hindi siya pwede mag-function na hindi niya alam kung sino nire-represent niya. Kaya nga sabi ko, hindi tayo pwede mag-isa. We need to grow together. Sabi nga, let us not stop meeting together as the others already doing. Amen? Why? Para magpalakasan, para turuan, hindi magturuan na to teach one another, hindi yung ikaw kasi, hindi po ganoon. No? Mag-i-teach natin ang bawat isa nang sa ganoon ay matuto pa sa Panginoon. Because the law of Christ is the law of faith and love. So kung hindi mo alam na represent mo si Kristo, ay bibigay mo sa kanila batas. Ang gagawin, papatayin mo lang. Amen? So kaya nga, bilang ambassador ng Diyos, we need to know who we represent. And the Bible says in John 13, chapter 13, verse 34-35, ito yung bagay na kung saan, kung meron mang bagong command, ang gusto ko sa Panginoon, isa lang. A new command I give you. Love one another. Why? No more sacrifice. I've done everything for you. Amen? No more sacrifices of animals. It is finished. Ang gusto lang ng Panginoon, na bilin niya sa ating lahat, is to love one another. At ang kausap niya ay mga disciples. Amen? Hindi naman niya sinabi na, mahalin niyo rin yung mga Pariseo, mahalin niyo rin yung mga... Hindi ganun ang interpretation nito. Because he's talking about his disciple. So in the church, love one another. Be patient with one another. Amen? Mahalin natin ang bawat isa. A new command I give you. Love one another as I have loved you. Amen? So, sabi na, walang sariling definition ng pagmamahal na gusto mo lang ibigay. No. Ang basihan ay ang pagmamahal na ibinigay niya sa iyo at sa akin. Paano mo daw dapat mahalin? Dati, ang sabi, love your neighbor as you love yourself. Why? Because you don't know yet the love of God. When Jesus said that, when God gave that command, they don't know yet the love of God. It will only be expressed sa katauhan ng Panginoong Yesus. That's why, ito ang sabi niya, love one another as I have loved you. Hindi, sinabi din ni Jesus this is the commandments. Love your neighbor, love your God with all your might, with all your strength, and with all your, ano pa isa? Might, strength, soul. Amen? And love one another as I have loved you. Because, ang nagtanong noon ay isang Hudyo, na kung saan ang sabi niya, ang greatest sa mga commandment? 10 yun. So, sinam up lang ng Panginoong Yesus sa 2, which is, the first 4 will summarize the love God with all your heart, with all your mind, might, with all your strength, and with all your soul. That will sum up the first 4. And the last 6, it will sum up by love your neighbor as you love yourself. Kasi tinanong siya doon. Kaya sabi niya, these 2 hangs all the law of the prophets. Amen? So, hindi yun ang dala ng Panginoong Hesus na command sa atin. Ang command niya sa atin is, love one another
as Jesus loved us. Madali bang tandaan ngayon? Madali, di ba? Kaya nga bakit ba minsan hindi natin magawang magpasensya? Kasi akala natin ang Diyos sa atin, hindi siya nagpapasensya. Akala natin na pagka nagkamali tayo, pinapalo na tayo ng Panginoon. So ganun din ngayon tayo sa iba. O nagkamali ka, deserve mo lang na ganito. We cannot give what we don't have. Amen? Amen po ba? So ang sabi ng Diyos, so you must love one another. The purpose is, loving one another will show that we are truly His disciple. Amen? Tayo'y totoong disipulo ng Diyos if we love one another. Amen? It applies to them. It also applies to us. So alam na natin ang kwento, di po ba? May mga nangyari ba sa pagsasama ng mga disipulo? Meron. Diba? Kaya in the book of Acts, doon mo lang makikita ang pangalan ni Matias. Pero matagal na nilang kasama si Matias. There are something rumors in them, but because of love, napansin niyo po yun? Sometimes they have dispute, but it will not last long. Why? Because they have this love of Jesus in their lives that they're also giving to one another. So kasi, kaya ako tinuro ito, I know we have family of our own. Sometimes, yung pamilya, sinasabi natin pamilya natin ng church, sometimes it's being neglected. Kaya tinuturo ko yung bagay na ito. Because, yes, God gave us a immediate family ng buhay natin, but we cannot live without a family na gaya ng meron tayo. Not because I'm a pastor, but that's very true. You know the purpose of Jesus? To give birth to a church. You know when He said you belong to the family? You belong to the family of God. Amen? Amen po ba? Kasi ang secret ng pag-grow ng tama sa buhay na, halimbawa dito sa mundong ito, minsan, i-ano lang po natin, minsan, dito sa mundong ito, pag lumaki ng tama yung isang tao, ano sasabihin nyo kaagad? Tinuruan ng tama ang pamilya niya yan. May pamilya yan. Kung hindi mo kilala, ang unang assumption natin, hindi ito pinabayaan ng pamilya. Tinuruan ito ng tama, kaya lumaki ng tama. Sa Kristiyano, ganun din. Kung walang mag-aaruga sa atin, kung hindi tayo magpapaaruga, hindi tayo lalaki ng tama. Baka lalaki tayong may tama. Amen? Hindi tayo lalaki ng tama. We need one. It doesn't necessarily mean na yung pastor lang po ang kailangan niya because we have the same spirit. Kaya napakaganda kung kayong mag-asawa, magkasama. Amen? Kasi makakapagpalakasan kayo kaagad. Kung hindi naman, you need church. You put yourself into the church. Amen? Kung hindi ka naman, ano ka pa rin? Fellowship. Huwag kang titigil ng ganoon. You need it. Because if you change your circle of friends, it will change the way you think. Amen? So, sabi ng Panginoon, love one another. Sabi mo sa katabi mo ulit, I love you, Brad. I love you, sis. Amen? So, by this, we'll know that you are my disciples if you love one another. You know, this is the very good news. In 1 John 4:19, the Bible says, we love, kaya tayo nagmamahal ngayon, because He first loved us. In-equip talaga tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Kaya minsan, ganun lang ako siguro ka-tough, no, minsan sa iba na sinasabi ko na, lalo na especially, halimbawa kami dalawa na, pwede ko bang banggitin si Yo, pag nag-usap kami yan, iba eh. Sinasabi,
Ang ginagawa mo, ang lulungkot-lungkutan ka dyan. Ginaganon ko talaga. Kasi yun ang pag-uusap namin. Because I want him to know that he's not alone. Meron siyang brothers and sisters that he can connect from time to time. Amen? Hindi siya nag-iisa. May kasama tayo. Amen? I mean, because you meditate it. Then eventually, you're feeling it. Then eventually, you think you're still wearing it. But the truth is that grave clothes ay tinanggal na kasama ng ating mga kapatid. Sinasabi sa atin, kaya mo yan. Hindi ka, wag kang panghinaan ng loob. Wag mo lang pansinin yung mga naninira sa'yo. Parang kanta yata yun. Amen? Amen po ba? Sinasabi ko to kasi hindi natin kayang gawin yan na mag-isa. Tama po ba? Kaya sabi ko nga, kailangan natin ang bawat isa. Kaya lang ako nagiging tough minsan sa mga preaching na ganito because I care for you. At hindi sa lahat ng panahon, nandito ako. Hindi sa lahat ng panahon, makakasama ko kayo dito. As much as I want to, but of course, I have also things to do sa Pilipinas. Amen? Amen po ba? Kahit gusto ko na magkasama tayo ng habang buhay dito sa Dubai, kayo uuwi din. One day, iiwanan nyo rin kami. Tama po ba? Kasi may kanya-kanya pa rin tayong mga buhay. Do po uwi tayo doon. Siyempre, meron naman tayong bagong pamilya ngayon na believer doon. So, ano natutunan mo dito, kung totoo sa iyo yun, hindi mo yun iiwanan at bibitawan. Kung nakatulong sa iyo yun, gawin mo din doon sa Pilipinas. Amen? Kasi pag tumigil ka, babalik ka ulit. Kasi akala mo, totoo pala itong grave clothes na to. Nararamdaman ko na naman. Hindi ako makahinga. Hindi ako makakilos. Parang hindi ko na kayang gawin yung mga dating ginagawa ko. Wala na akong gana sa kanyang salita. And you know, may napanood akong pastor. And I admire yung illustration niya dito. Pwede ko bang gamitin yon? Ang sabi niya, probably sa atin, nangyari na rin to. Di nagbabasketball kasama ng best friend niya. So pagtapos nila nagbasketball, tumulit sila sa bahay ng best friend niya. Nagluluto si Aling Pasing. Kunyari, Aling Pasing na lang. Sabi gano'n ni Aling Pasing, "Oh, Manny, kumain ka na ba?" Sabi, "Mukhang gutom na gutom ka." Siyempre, nakailang laro. So, nung kumain, let's say ako yun, nung kumain ako, inubos ko, naka-4 na kanin ako siguro. Obvious ba? Ang bilis kong kumain. Busog na busog ako. Siyempre, uwi na ako sa bahay. Amen? So, pag uwi ko ng bahay, nagluto rin si nanay. Sabi ni nanay, "Nagluto ako ng paborito mo, anak, bulalo." Nagluto ako ng paborito mo. So, siyempre, hindi ko sinabi na kumain na ako. Nahiya kay nanay. So, nung umupo, kakain ka na, dahil busog ka, ang bagal mong kumain. Sabi ni nanay, "Kumain ka na yata." Amen? Opo, nay. Kaya wala kang gana. Pag ikaw kumain sa kabilang bahay at punong-puno ka na doon, punong-puno ka na ng mga balita, punong-puno ka na ng mga chismis, punong-puno ka na ng mga bad reports, wala ka ng gana. Wala akong gana. Kagabi, nagbasa ako. Alam niyo lang, ganun pa tayo. Isang verse pa lang, ang galing ni Lord, pinatulog na niya ako. Amen. Isang verse pa lang. Tapos ano pa yan? John chapter 11, verse 35. Jesus wept. Amen. But that's very true. Pansinin niyo minsan. Pag ang ating pong sarili, pinakain na natin ng pinakain, hindi dahil yung napuno talaga tayo, pero dahil pagod na tayo. Pag magbabasa na tayo, magpo-focus na tayo sa Panginoon, dahil occupied na ang ating utak, wala na tayong gana sa Kanyang salita.
Amen? Hindi ka pa nga gumigising, iniisip mo na yung trabaho mo. Tulog ka pa. Iniisip mo na. Natulog ka kasi, yung boss ko kaya paano bukas. Paggising mo, kung ano yung nasa isip mo, yun pa rin. Hindi ka pa pumapasok, alam mo na ang nangyari. At yung iniisip mo na nangyayari, hinihintay mo mangyari. Tapos pag hindi naman nangyari, nagtataka ka, hindi man nangyari. No, yung mga ganon. Hindi mo alam kung ano na nawala sa'yo nung araw na yon. Amen? Amen po ba? Ba't pa tayo napunta doon? Pero ang Diyos, mahal na mahal niya tayo. We love because He first loved us. That's why the Bible, I'm always telling you, it's not a prescription on what we should do. Amen? Hindi po prescription ang Bible sa atin. Because if it's a prescription, parang pag may sakit ka, pumunta ka sa Bible. Ano dapat kong gawin? Wherein hindi naman dapat gawin para maging prescription. It should describe you. The Bible describes us. It's not prescribing to us. Amen? Hindi lang panggamot. Ito ay nagsasabi kung sino ka. Amen. It describes who you are in Christ. Kaya lang ang iba, ginagawa nilang prescription. Kapag sinabi na, you love one another, akala nila, piniprescribe ni Jesus na, eton dapat mong gawin upang mabuti ka. Hindi nila nakikita na, sila yun. The Bible is telling me to love one another. Why? I will love this person because this is me. Hello? Ephesians 4:3. Dito na tayo magbabakan. Be completely humble and gentle. So again, hindi ito prescription lang na sinasabi sa atin na dapat nating gawin. Amen? Kasi ito tayo. Ito yung new creation sa atin that the old is gone and the new has come. So ang ibig lang sabihin, what is inside, live it out. Amen? As ambassador of Christ, you are equipped by His love. You can always love a person, not in your own way of loving, but the way God loves you. Is it tough? Yes. Paano magiging mahirap? Pag inisip mo kung ano ka at kung sino ka sa sarili mo. But when you think about who you are in Christ, it will not be impossible. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Amen? Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen? Sino po dito ang kayang gumawa nitong be completely humble? Kung ito'y prescription at hindi mo siya nagawa, hindi ka magiging magaling. Kung ito'y prescription upang tawagin ka lang Kristiyano at mapapunta sa iyo si Kristo, hindi mangyayari yon. Because no one can do it 100% yung mga bagay na ito unless nasa Kanya na tayo. Be completely humble and gentle. We cannot do that at all times. Amen. Be patient. Yes, maybe. Bearing with one another in love. Maybe. But yung be completely. Amen. Make every effort. Sometimes we fail. To keep the unity of the Spirit through the bond of peace. That's why I'm telling you, it's not a prescription that has been written para sa atin. It's a description of who we are. Kaya pag hindi na iyan ang lumalabas sa'yo, this is not me. This is not me. Yung palasigaw ka lagi, hindi ikaw yun. But when we realize that this is no longer me, I'm a new creation in Christ, I represent Christ in my life, no, I will not do it again.
sorry, Lord. Amen? Amen po ba? Glory to God. So I hope you've been encouraged na makita po natin that we are ambassador of Christ. So tandaan po natin, the moment we receive Jesus sa buhay natin, at kung walang namatay, walang ibinigay, wala tayong tatanggapin. Tandaan nyo yun. Kung hindi ibinigay si Jesus, wala tayong tatanggapin. But thanks be to God, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa ganon meron tayong tanggapin. At nung tinanggap natin ang Panginoon, we live in Christ and He lives in us. That's why Paul says, I no longer I who lives, but Christ who lives in me. The life I now live in my body is the life of God and the faith of Christ sa aking buhay. Amen? Amen po ba? Glory to God. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. And thank you sa Panginoong Yesus, because of His finished work, we understand God's love. It's all because of Him. Amen po ba? Glory to God.